May paa tayo eh. Most important, nakarating ako. May natutuluyan pa ba dyan si Nanay Nonay? Oo, meron. Kung sakali pong uuwi si Nanay Nonay, saan po siya pwedeng tumuloy? Sa akin, pupunta kami dyan. Ha, pupunta kayo rito. Makikita natin naman dito sa picture na si Nanay Nonay. Ayan, nasa gilid. Tapos mister niya po pala, ito si tatay. May itsura din po pala anak ni Nanay Nonay. Ano babae? Ilan itong babae, Nanay? Isa lang. Pero Nanay Nonay, nangako ka din sa akin, sasama ka sa akin pag ipapacheck up kita, ha? Oh. Mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay 1 PM na po ng hapon at ngayong araw dito kami ni Rans TV. Papunta kami kina Nanay Nonay po ngayong araw dahil may gusto po sa kanyang kumausap at ayun nga po, napagdesisyon na namin ni Commander na meron din siyang gustong ipagamot sa psychiatrist at ako din naman gustong gusto ko si Nanay Nonay na maipagamot. Kaya po ayun, may kinontak na kaming psychiatrist from Naga City pa po yun. Okay, ngayon po ay pupunta muna tayo kay Nanay Nonay. Sana nandito siya ngayon kasi 1 PM po ng tanghali. Talagang sobrang init. Di ko alam kung ando siya sa bahay niya. At yun, abangan natin kung sino po itong taong gustong kumuusap kay Nanay Nonay. At may dala din kami dito mga blessing. Tara, samahan nyo kami. Pa po yung init ngayon, dapat ayun yata si Nanay Nonay yung ano? Sin? Ay, nakita ko na po si Nanay Nonay na naglalakad pumunta sa may bato, pero medyo may kalayuan pa kami sa kanya. Magano kaya yun? Tepo ka mo ng camera doon kung kita. Hindi ano, malayo ano? Ha? Malayo. Pero yun, kita na namin si Nanay Nonay, buti dito siya. May ilang araw din po na hindi kami dito nakabisita kay Nanay Nonay. Kasi ayun, may mga iba rin naman tayo kasi inaasikaso po. Maliligo yata. Ayun, maliligo ano. Kasi sobrang init nga naman. Sana matuwa po si Nanay Nonay sa taong kakausap sa kanya. Ay, naligo na. Naliligo po si Nanay Nonay. Hindi lang kita sa camera natin kasi wala itong zoom. Ang camera natin po ay walang zoom. Puti na lang andito. Kung meron lang po sana talagang tatanggap kay Nanay Nonay na apartment, no, ano pa po sana natin siya nailipat. Kaso nga lang sa mga apartment na alam yung kondisyon ni Nanay Nonay kasi kilala na rin siya dito ng karamihan, inaayawan po. Pero yun nga lang, ganda sana kung nailipat natin. Kung papagawa naman ng bahay, baka po kasi kunin din si Nanay Nonay, sayang naman. Kaya dapat na gawin natin ditong paraan, solusyon kay Nanay Nonay ay may pagamot habang andito pa sa Kapalongga at masikaso natin na makuha siya ng anak niya dito kasi patuloy ko naman kinakausap yung anak. Kaso nga lang, di ko po alam kung bakit hindi na siya sa ngayon sumasagot. Pero ito, kumanap ako ng ibang paraan para makausap naman yung iba niyang anak. Lumulubog yung paa ako sa buhangin. Wait lang. Nay, ligo ka? Init ano? Stop. Okay naman po. Kayo, kamusta? Mabuti. Ha? Mabuti naman. Magligo ka muna. Willing naman kami magantay. Ha? Tapos bihis ka. Doon kami sa may ano, ha? Sige. Naligo si Nanay Nonay. Kaya mo muna natin siya makapagbabad-babad kunti sa tubig. Willing naman kayo magantay. At sobrang init nga naman.
Kamusta ka naman, nanay, nonay? Oo. Buti naman. Yung mga nagdaan araw. Okay ka naman itong mga nagdaang araw? Ngayong araw, naglabas ka. Diyan lang. Naglakad-lakad ka lang dyan. Oo, diyan lang sa ano, paikot-ikot ako dyan. Pero hindi naman ikaw yung nagpunta pa ng bayan. Kasi napakainit, hindi ka nagpunta ng bayan? Diyan lang nag-charge ako kanina na ano. Ng ilaw mo? Oo. Siguro 1 hour. Mga 1 hour? O yung Ano, pinagbabayad ka pa ba ng pinag-charchan mo? no, 15 peso. 15 pesos? Pinagbabayad ka pa? Oo naman. Sa iba 20, sa akin 15 lang hiningin na. Dapat libre na sa iyo, nanay. Dapat libre na kay nanay, nonay. Ayaw nga nilang ayaw nga nilang, sige, sabi ko, meron pa naman akong 14 pesos na nga lang ang nandyan. Pero yung ilaw mo tumatagal naman ng ilang oras kapag ginagamit mo? Siguro, hanggang morning. Ay, ganun? Oo. Ay, matagal pala, no? Ay, kaya naman pala, sulit naman pala yung 15 pesos. Sulit pala yung 15 pesos ni nanay. Para ka din pala nanay, nonay, nagbabayad ng kuryente, ano? Oo. At Siguro mo 15 pesos. 15 pesos gada umaga. Ay, grabe. Para din pala ito si nanay may kuryente dito. Malaking tulong din yung maliit na bukilya na yun. Yung maliit na ilaw, malaking tulong, ano? Malaking tulong. Yun ang nagsisilbi kasing ilaw ni nanay dito sa gabing madilim. Nanay, nonay, napunta po kami dito ngayong araw kasi may gusto sana sa iyong kumausap. Na. Sige, susubukan kong kontakin, ha? Susubukan nating tawagan at baka sasagot. Dito ang aking cellphone. At mamaya, mami, mami, nanay, may papakita din ako sa iyo, ha? May mga ipapakita ko kay nanay mamaya. Wait lang. Alas 12, 0991. Okay, ito yun. Nag-ring. Hello? Hello po? Nandito na po ako kay nanay, nonay. Apo, sige po. Okay po. Punta na po ako. Sige po. Salamat. Ito na, nandiyan na daw si Akin. Hello po. Hello? Ako Hello ba? po. Hello po. Hello din po kayo. Nasaan site po kayo? Nay, si Rosalinda to. Site po ng? Kamusta ka na dyan? Andito pa rin sa Sabang? Uuwi ka na ba? Hindi pa. Hindi ka pa uwi? Maria Cristin? Rosalinda. Rosalinda. Yung mga bata maingay. Ano po, Mrs. po ba kayo, Nino? Si Christopher po. Anak mo yun, si Christopher? Anak ko ang Christopher. Nandyan po ba si Christopher? Nandito po. Baka daw po pwedeng makausap ni nanay, nonay kahit saglit. Chris, kausapin ito ng nanay. Nanay mo. Nanay. Kumusta na kayo dyan? Nandito ako, huwag kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan. Sa Sabang, ang nilasan ko noon, kala Ate Mirna. Nandito rin ako sa kala Ate Mirna. Pero meron akong tirahan dito sa Sabang. Sa may bato. Ano ba napagpad yan, Nay? Paano napagpad yan? Ay, may paa tayo eh. Most important, nakarating ako. Di ba? Hindi ako nang maalam kasi alam ko kung magpaalam eh, hindi ako payagan. Ha? Oh. Uuwi ka na? Wala akong masabi. No, ma'am. Ha? Mga estimo na kayo dyan. Huwag kayo mag-alala. Ha? Kaya uwi. Wala akong masabi ba? Hindi pa ako makasagot, ha? Kung kailan. Ano na?
Kuya Christopher po ba? Kuya, saan po ba yung lugar ninyo ngayon? Saan po ba kayo ngayon? Lugar sa Taytay Rizal. Taytay Rizal, si Nanay Nonay po ba ay mayroon pa siyang natutuluyan dyan? Po? May natutuluyan pa ba dyan si Nanay Nonay? Meron. Okay. Bahay ko. Kung sakali pong uuwi si Nanay Nonay, saan po siya pwedeng tumuloy? Sa akin. Ay, mabait pala ito nanay anak mo si Kuya Christopher. Nung masasabi mo, ito kasi pinipilit ko pong uuwi, parang ayaw pa naman. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ang katanungan mo ay wala akong maisasagot. Ha? Ang katanungan mo ay wala akong maisasagot. Personal yun Hindi yun. Ano ba? Ano, susunduin ka namin dyan, Nay? Susunduin ka namin dyan. Hindi pa naman, hindi pa. Dito muna ako, mag-stay. Ha? Pero kung pupunta kayo rito at mas maigi kung makapag-uusap tayo. Ha? Bakit daw po nanay ayaw niyo pa umuwi? Ha? Naintindihan mo? Pupunta kami dyan. Pupunta kayo rito. Kausapin ko si Gastin. Si Gastin, papuntahin ko dyan. Oo, sige. Si Christine na papuntahin mo rito? Oo. Si Gastin, sa si Clifford. Saka si Clifford? Sa si Linggit, kung ano, kasama. Oo, sige. Kayo na lang pumunta rito sa akin, ha? Okay, maraming salamat po Kuya Christopher at mabait po pala kayo at willing kayong kupkupin yung mama nyo. Sa akin natin na si nanay, kaso paalis-alis. Oo nga po Paalis-alis siya. Opo, basta Kuya. Mayroon siyang kubo-kubo sa bukid. Meron po kayo doon? Meron siyang kubo-kubo dyan sa bukid. Paalis-alis. Okay. Sige Kuya Christopher, sana lang kung sakali mang makauwi si nanay, wag na natin maglakad ulit. Kung nasa akin yan, hindi ko na pinapayagan maglakad. Opo, sige po. Salamat Kuya Christopher ha. Sige po Kuya Christopher, kukontakin ko na lang po ulit kayo ha. Sige po, salamat po. Salamat. God bless. Nanay, yun yung anak mo si Christopher. No, kasi yung isa, yung kinukontak ko, hindi naman na nasagot sa ngayon. Kaya buti na lang nakagawa pa tayo ng ibang paraan at may nagkontak din sa akin. At ito nga nagkaroon ako ng ibang kontak sa ibang anak mo, no? At ito, mas mabuti po ito kasi nakausap ko na sa tawag ngayon. Yung una po kasi puro chat lang yun. Kapag nagko-call ako, hindi po nasagot. So ito, mas okay ito. Nanay Nonay, plano mo, gusto ka pala nila doon pauwiin talaga? Kasi kami willing po kami magtulong sa financial kung ano man para sa pag-uwi mo doon. Meron ka palang kubo-kubo sa bukid? Oo, sa bukid. Meron ako ng kubo-kubo sa bukid. Mas maganda doon kaysa dito o saan? Dito ang maganda kasi dito Dito talaga. Dito talaga yung gusto ni Nanay Nonay ay. Doon sa likod ng Holy Garden. Sabi niya, hito kami. Nanay Nonay, yung anak mo na yun, ilan na ang yung anak mo, ilan na ang anak niya? Ilan ang apo mo sa kanya? Yung panganay niya, saka 3. Yung babae niya ay 2. 2. Saka 5. Bali 5 na ang anak niya. Oo. Ay, Nanay Nonay, meron ako sa inyo gustong ipakita, ha? May mga litrato o larawan ako sa inyo gusto ipakita. Nanay Nonay, sino po itong kasama mo sa litrato? Shirley. Sino ito? Shirley Milad. Asawa yan ng Digoy Milad. Kano-ano mo po ito? Kumari ko. Tinan niyo si Nanay Nonay noon, Ayan, kita ba sa camera natin? Ayan, Wait lang, namatay. Ayan, Si Nanay Nonay, tapos ang kanya daw, kumare. Kitang-kita natin dito na okay si Nanay Nonay dito. At Nanay Nonay, sino ito? Yan, sino yan? Ayan po ang ama ng mga anak ko. Ito ang asawa mo? Sino ito mga ito? Ayan po ang anak ng Chris. Saka yung nasa likod.
Ito yung kausap natin ngayon. Ito yung mga anak niya. Oo. Okay, makikita natin naman dito sa picture na si Nanay Nonay. Ayan, nasa gilid. Tapos mister niya po pala. Ito si tatay. Ayan o. Mister ni Nanay Nonay. At mga anak po ito ng kausap natin kanina ni Kuya Christopher. Ay, parang masaya po si Nanay Nonay dito sa Ayan yung nakikita ko. babae. Yan yung Maria Christine po. Ito kapatid mo, ay, anak mo ito. O, ito si Maria Christine daw, anak ni Nanay Nonay. Makita natin na masaya naman yung pamilya nila. Ayan o. Ito yata si Kuya Christopher kung hindi ako nagkakamali. Ayan o. Sino po ito na? Ito yung Christopher? Ayan doon, Dave. Sila anak ng kanyang anak. Ito yung nakakausap ko. Medyo iba dito sa picture. Ito, sino to? Ayan, anak ko, Clayford. Ito yung Clayford. Wala dito si Kuya Christopher. Ito sino? Yan, Maria Christine. May tsura din po pala anak ni Nanay Nonay. Ang babae. Ilan itong babae, Nanay? Isa lang. Isa lang. Yan o, pang play stay wordis din ang itsura. Ba't lagi kayo magkasama nito? Ay, matalik kong kaibigan yan. Mula pa dyan sa, sa Kapalaran. Sa? Sa Kapalaran, sa may Abad Garments. Kita na ng mga manood natin. Okay, ito po mga kababayan, ginagawa lang natin ng best natin o paraan para nang sa ganun po ay mapunta si nanay sa kanyang mga anak. Kasi nga po, yun po yung alam ko na mas magiging mabuti si nanay sa pangangalaga ng kanyang mga anak. Kasi kung dito po, wala po sa kanya dito mag-aalaga, hindi po habang buhay, ganito kalakas si Nanay Nonay. Paano kapag dumating yung oras na mahina na si Nanay Nonay, sino ang mag-aalaga sa kanya, yung magbabantay. Kaya di ba sabi mo sa akin ay depende naman sa pag-uusap ninyo ng mga anak niyo kapag pumunta dito, kung sasama kayo o hindi. Di ba yun ang sabi mo sa akin? Oo. Anong pakaramdam mo na nakausap mo naman ngayon ang anak mo? Okay ba kayo noon ni Christopher? Oo naman, hindi, wala naman kaming pag-aaway nun. Ang lang ikinagalit marahil dahil hindi nila alam na ako, linisan ko ang sityo bato-bato ng wala silang alam. Hindi ako na maalam, kaya siguro, bakit lagi sinasabi ni Maria Cristina, nanay, huwag ka na maglalaya. Nanula. Yung Maria Cristina naging SKU nung panunungkulan pa ng makabuhay, magtanggol. Kagawa dyan pang yung babae mong anak. Galing po ano. Siya yung tinutukoy mo dati nung una pa lang na kunikwento niyo sa ating mga kababayan na may anak daw siyang naging SK. Yung pala yun. Oo, siya. Nung sa panuntunan pa ni Makabuhay, June, Makabuhay magtanggol. Hindi rin naman nagtagal yun si magtanggol sa pagiging kapitan. Okay, ganito po ang aba na ipag-usap ko kay Nanay Nonay. Iniisip ko kung ano yung pwede natin gawin. Depende po sa pag-uusap namin ng mga anak nila kasi sila din po yung masusunod dito. Kung sila po ay dumating kaagad, siguro po tutulong na lang tayo para mapacheck up pa nila si Nanay Nonay doon sa kanila sa psychiatrist. At kung kumbaga makapunta agad dito yung psychiatrist po sa Camarines Norte, ay papacheck-upan ko muna si Nanay Nonay bago nila dalahin sa saan ba yan? Taytay Rizal. Bago nila dalhin sa Taytay Rizal, papacheck up ko muna dito si Nanay Nonay. Kaya minamadali ko po talaga ito na mapacheck up. At kasi yun lang po yung kumbaga alam namin na nag-check up na psychiatrist, nasubok na po. Ay, salamat Nanay. Okay. Pero Nanay Nonay, nangako ka din sa akin, sasama ka sa akin pag ipapacheck up kita, ha? Oo. Ha? Oo. Okay. Sasama si Nanay Nonay sa atin kapag ipapacheck up natin. Wala naman kaming ibang gustong gawin, Nanay, kundi magaling ka, ano? Bilang naman kaya sasama ka sa amin na, huwag ka matatakot sa amin, ha? Okay. Tanghalian ka na. Oo. Anong kinain mo? Yung kaninang natirang kanin, yung bahaw lang, hindi ko nagsahin ka. At hapon pa yun, tinakpan ko lang. Okay pa naman? Oo. Tapos Kumusta naman ang pagtulog mo dito sa munting bahay mo? Paano nitong nakaraan, Nanay, naulan na? Paano ka? Hindi naman siya... Paano ka dito? Hindi naman siya ako... Natulog sa loob? Hindi naman? Oo, hindi naman. May mga may mga
tarpaulin na inilagay ko. May mga tarpaulin yan, kaya hindi natulog sa loob. Bago, minsan nalipat din ako doon sa, kagabi, nandun ako natulog sa may cottage. Sa kabila. Ano palang inulam mo, nanay? Yung ano, naglaga ako ng, yung nilaga ko lang yung gulay na alugbati. Nagkuha ko dyan sa may, Naggulay ka ng ganon? yung natas. Marunong pala si nanay magluto-luto ng mga gulay-gulay. Ano, nanay? Yung mister mo pala, maedad na rin nanay nunay, ano? Oh. Sino mas matanda sa inyong dalawa? Ako, 61 yun eh. Ikaw? 58. Mas matanda siya sa'yo. Ano? Kasi nakita ko din sa litrato, parang mas maedad nga siya sa'yo. Noong mga oras na yun, nanay, anong meron? Bakit may handaan kayo? Tanda mo pa? Sige daw, kung tanda mo pa. Ano yun? Yung Ayan o, tingnan mo. birthday. Birthday nga. Birthday nga yun. Anong meron dito? Sabi niya, birthday ni tatay, maghahanda ako. Magluluto ako ng spaghetti. Sabi niya. Sino po ang nagluto nun? Si Maria Christine. Maria Christine. Buti nagpunta ka po dun. Nandun Di ba hindi naman kayo okay ng asawa mo? wala kaming yung bang, hindi man kami nag-aaway. Hindi man kami nag-aaway, pero sabi niya, halika, mag-picture muna tayo. Pero hindi ako umuwi dyan sa bahay na dyan mag-stay doon. May kubo ako, doon ako nakatira. Pero nag-uusap naman kayo po ng mister mo. Galit siya, pagka nag-uusap kami, galit siya. Eh bakit ganun? Ano po ba ang kinakagalit niya? Hindi ko Kasi nung dinala ko sa rehabilitation, may mga bagay na pwede ko bang sabihin? O pwede po nanay, kwento mo po sa amin. Nung dinala ko sa National Rehabilitation Center, di ako ang check upin, ay ba't na muna siyang check up bago. Pag pinapunta ng CR, pagpasok niya sa CR, nag-vlog yung Yung pinto. Pag-vlog ng pinto, mayroong kawad na yung bang signal nakakabit doon sa kubi. Siguro ang layo mula rito hanggang doon sa bato. Sa bato. Sabi ko, anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo dyan? Walang sumasagot. Sabi ko, anong ginagawa dyan? Hindi sumasagot yung mga nandun. Dalawa sila nandun sa doon. Yung mister mo? Oo, sorry, kunik sa ko. Yung mister mo tapos may kasama pang isa. Anong ginagawa nila doon? Wala akong masabi kung anong ginagawa. Ano yung kasama niya sa loob? Babae, lalaki? Mabilis ang pangyayaring parang iglap ng pagdaan doon sa CR. Nagsara agad ang, hindi ko sila, akala ko noon sa panahon na yun, ako ang check upin. Kasi, yun nga ang paa ko noon ay makirot nga, hindi pa ako nakakagat ng ako. Pero nanay nunay, may tatanungan ko sa iyo. Sino po ang nagpapasok sa iyo sa rehabilitation? Sino? Sila Alit, Rodel. Pero hindi yung asawa mo? Hindi ang mister mo? Siya kasama ko. Iniwan nga doon para magbantay sa akin. Siguro mga... Pero kagustuhan din po ng mister mo, nanay nunay, na ikaw ipa-rehabilitation? Oo. Kagustuhan niya rin? Oo. Kagustuhan rin niya ma-check up ako. Gusto rin niyang gumaling kayo, nay. Kaya ganun, ano? Oo. Okay, grabe. Yung mga... Sa patuloy po natin na pagpunta-punta dito kay Nanay Nunay, hanggat nandito pa siya, na ibabahagi pa sa atin si Nanay Nunay na kwento na balang araw maaalala natin kapag nandun na si Nanay Nunay at hindi na natin nabablog, kapag nandun na siya sa mga anak niya, maaalala natin na may Nanay Nunay na nag-share ng kwento ng kanyang buhay na ganito ang kanyang dinanas. Okay, Nanay Nunay, may dala ako sa iyo muna ditong pandagdag mo sa pangkain mo. Kukunin ko lang. Meron po tayo ditong mga groceries. Ito, worth 2,300 po ito. At pasok natin sa bahay ni Nanay Nunay. Nanay, pasok ko sa bahay mo, ha? Opo. Yan. Yan. O, Nanay. Dinadalan po kita ng pang-konsumo mo dito palagi habang nandito ka po, sa Kapalongga. Para po nang sa ganon ay hindi ka na po kailangan na manlimos,
ayoko na po magbalik sa paglilimos niyo po ay ano po, yan po ay para po hindi kayo magutuman. Basta gusto ko tamang oras kakain ka ha. Sa tamang oras, sa umaga, anong oras ka ba kumakain? Siguro mga 6 o'clock minsan nga 5 o'clock, madilim-dilim pa, Kumakain ka na. ano na ako ng kanin, O tama yun. Kapag sa tanghali, anong oras ka naman kumakain? at mga 11 yun. Tama din ang pagkain ni nanay. Sa gabi, Mga 6, nagluluto na. tama pala ang oras ng lahat ng pagkain ni nanay. Tamang oras. Pero tamang tulog, meron ka naman. Nakakatulog ka naman ng ayos. Anong oras ka natutulog sa gabi? Sige daw. Mga 10 o'clock. 10 o'clock. Kasi minsan naglalakad-lakad ka pa sa labas. Pero hindi naman ba delikado na naglalakad-lakad ka pa ng ganung oras? Hindi naman. Baka mamaya mapagtripan ka dyan. Wala naman, mababait naman sila rito. Mabait naman. Oo. Mabuti po kung ganun. Basta't kompleto naman yung tulog mo sa tingin mo. Okay. So mga kababayan, sa lahat po ng gusto pang magpaabot ng tulong hanggat nandito po si Nanay Nonay sa atin, huwag po kayong mag-atubili na mag-message sa Facebook page natin. Nandiyan po sa description below. Sa baba po nasa description ng link. I-click nyo lang po yan. Yan po ang Facebook page natin, Marcos TV Channel. At sa lahat ng napupusuan nyo na tulungan, sa lahat ng tinutulungan natin ngayon. At sana marami pa tayong tao matulungan. At yun nga, sana yung gusto namin mangyari kay Nanay Nonay ay sana mangyari. Yung ma-check up unang-una kasi mahirap naman po na kapag babalik si Nanay Nonay sa Manila na wala man lang check up na mangyayari, baka ganito na naman gawin Nanay Nonay, babalik na naman siya dito sa Kapalongga maglalakad, lalo lang po natin siyang pinahirapan. Kaya mas mainam na maimi-maintenance si Nanay na gamot kapag nasa Manila na. Kung di man siya dito ma-check up at dumating kaagad ang mga anak, edi dun po sa kanila ipa-check up, magbibigay po tayo ng pampacheck up ni Nanay. At syempre para update din, bibigyan nila tayo ng proof na nasi-check up si Nanay. Nanay, ano pang gusto mo sabihin sa iyong mga anak, kay Christopher na nakausap mo kanina? Ano paramdam mo pala na nakausap mo ang anak mo? Maigi naman. Mayroon lang din tinanong siya na tutubang. Kaya sabi ko, wag mong bigyan ng masamang influensya yung tinanong niya. Hindi ko kung baka inaagaw ang yung sa party line. Di ba nung araw ang mga phone ay may party line? Kaya ngayon yung pangalawang yung parang, kanina parang hindi pa siya na siya. Ang sabi lang naman po niya Nanay Nonay ay kung gusto mo na daw umuwi, yun po yung sabi niya. At di ba sabi mo nga hindi ka pa makakasagot sa ngayon. Kasi gusto mo magkausap-usap muna kayo dito ng iyong mga anak. Maganda din po yung gusto mangyari ni Nanay Nonay. Dapat naman talaga makausap muna niya yung kanyang mga anak ng personal. At yun ay mangyayari lang kung pupunta po dito ang kanyang mga anak. At nagsabi naman po si Christopher na kakausapin niya yung kanyang mga kapatid na iba para po pumunta dito sa bayan natin. At nandito lang po tayo, willing po tayo dyan tumulong. Nasabi ko na po yun, umpisa pa lang. At yung una lang kasi natin nakausap ay hindi po na nasagot. Pero ito, at patuloy naman ako makikipag-communicate sa kanila para po dito sa pagpunta nila dito sa bayan po ng Kapalongga. Okay. Nanay, ano pa ba ang ano ba ang gagawin mo ngayong araw? Anong plano mo? Wala na pagkano matutulog. Matutulog na lang. Oo. Tulog na. Dito pala sa lugar mo, Nanay Nonay, medyo mahangin pala, ano? Nag-iisa lang naman ako dito na. Dito sa lugar na ito. Medyo mahangin pala talaga dito kapag gantong kahit na sobrang init sa nilakaran namin, dito sa pwesto niya, since may mga puno, maano siya, malamig. O Nanay Nonay, saan mo ito nilalaban mga damit mo? Mayroon doon balon pero parang... Doon mo nilalaban yan? Oo. Doon sa may bahay, doon sa likuran. Bakit naman nasa baba na pwede naman sa mga... Kasi wala nang araw siya. Nilipat mo na dito? Oo. Si Nanay Nonay po, kahit ganito siya, nasabi ko nga kanina na talagang malinis pa din si Nanay, nilalaban niya mga damit niya. Hindi siya yung parang iba na bahala na, paulit-ulit na lang yan. Si Nanay naliligo kanina, nadat na namin.
Diba? Kaya talagang may proper hygiene pa rin si nanay nonay sa kanyang sarili. Kahit na nasa ganito lang po siya nakatira. Nanay, o ano itong ano na ito? Ano itong bunga na ito? Napansin ko lang. Nakakain ba yan? Ibon. Ha? Uy, ibon ang kumakain na kayong daga. Kanina kayong daga. Latay-latay dyan yung daga. Ah, pero Tawag niya yung... hindi yan kinakain ng tao. Hindi. Akala ko prutas. May nakita kasi ako dito sa taas kanina, pinagmamasdan ko. Eh, hindi sa akin pamilyar. Akala ko po ay prutas. Ngayong araw, nanay nonay, napunta kami dito para yun nga, kausapin yung anak mo, no? Yun yung mission namin ngayong araw dito sa iyo at madalang ka po ng pangkonsumo mo dito. Nanay nonay, ano po bang kahilingan mo pa? Wala na. Okay ka na? Oo. Si nanay nonay po, hindi siya yung tao na, alam niyo po yun, yung kapag once na tinanong mo siya kung anong kahilingan mo, ano mo na pwede kang mag-demand, siya po hindi po siya ganun. Talagang simple, napakasimple nga lang unang kahilingan niya, matulungan yung kanyang mga anak. Kahit na ganito yung sitwasyon niya, anak niya pa rin ang iniisip niya. Kahit na makita natin na medyo hindi okay si nanay, pero na yung isip niya na sa mga anak niya nandoon pa rin talaga, hindi mawawala yun. Kaya isang mabuting ina pa rin talaga si nanay nonay. Sabi nga niya, ginawa niya lahat dati para lang hindi maghirap yung mga anak niya. Kaya nga siya nalungkot nung nakita niya nangangalakal ang mga anak niya. Ito si Christopher, nanay, anong trabaho nito? Siya yung nangangalak mo. Ito si Christopher. Sa pangangalakal naman po, may pera din po dyan. Masipag ka lang talaga. Diba nanay, lalo na sa Manila, iba ang kalakalan dyan ng basura, ng kalakal, iba po dyan ang bigayan. Kasi meron na din akong na-encounter na taong ganyan na kumikita sila ng 500 a day, 600 a day, basta masipag lang. Nanay, Wala na akong nasabi. Akala ko hindi na kayo paparito. Hindi na yata sila paparito. Baka nasa... ang isip ko nasa malayo sila. Nandun siguro sa sala ng site ng lugar ng pinupuntahan nila. Baka nandun kaya hindi ilang days na hindi nagparito. may ilang days na ba ako nanay dito hindi nagpunta mula nung huli kong pagpunta? Sige daw. Siguro mga 4 days. na. Alam ni nanay. Hindi ni nanay noon nakalimutan. Ganun ka-active yung isip ni nanay. Tama po siya. May 4 days na talaga kami dito hindi nakakapunta. Simula nung huli namin siyang bisitahin. Galing ni nanay. Naisip mo na baka hindi na kami pupunta dito? Sabi ko. Pero inaisip ko lang din, sabi ko pagka hindi nakabalik dito ng ilang days, nasa site siguro sila ng lugar, baka malayo sila. Sabi ko, yan din ang natay. Positive pa rin si nanay. Kung si nanay nunay, kahit na ganito may positive side pa rin siya. Yung parang isisipin niya negative, positive pa rin. Baka nasa ibang site lang, ganun. Hindi kami nanay nunay dito sa'yo. Hindi mangyayaring hindi ka namin pupuntahan hanggat nandito ka po. Tutulong kami sa abot na makakaya po namin, ha? Pero ang pinaka-importante gusto kong mangyari, ma-check up po kayo talaga, ha? Kaya yung pangako mo sa akin, huwag niyo pong babaliin, ha? Nasasama ka, ha? Oo, sasama. Okay, hindi tayo dito mahirapan kay nanay nunay kapag check up natin siya at sasama siya. Ba nanay nunay? Okay, sige po sa ngayon, nanay nunay, magpahinga kayo, ha? Kung matutulog kayo tanghali naman, hindi magpahinga, matulog, At kami naman ay pupunta naman sa iba pa naming tinutulungan. Samantalahin po namin yung ganda ng panahon. Nanay, okay, sige na. Pasok ka na sa loob, kunin ko na to. Sige, pasok ka na. Ikaw na bahala magbukas nanay ng grocery mo, ha? May mga pagkain ka dyan, huwag kang papagutom po, Okay. Okay, so ngayon po ang araw mga kababayan ay hindi ko alam kung ano po yung maramdaman ko na nakausap ni nanay nuna yung kanyang anak. Basta't ang gusto niya lang ipaalam sa kanyang anak na huwag siyang alalahan, huwag siyang isipin
pag mag-alala sa kanya na siya ay nasa mabuting kalagayan, kahit na alam naman po natin na hindi siya ganun ka-safe dito talaga sa tinitirhan niyang ito. Kasi ako, ang akin po kasi bawat tinutulungan ko parang nilalagay ko kasi yung sarili ko sa sitwasyon nila na kung paano kung ako yun o paano kung magulang ko yan, yung nakikita ko dyan, yung napakasakit. Kaya ayun, patuloy naman kami gumagawa po ng paraan. Tayo nga, yung una ko sana naging desisyon na mapabahayan sana natin si Nanay Nonay doon po sa lupa na pinagpabahayan din natin sa isa tinutulungan ni Commander. Kasi marami po doon bata. Chinek ko yung background ni Nanay Nonay sa lahat ng nakapaligid dito. Medyo dumarating daw kasi yung time na nananakit si Nanay Nonay lalo na sa mga bata kapag ngayon, mga tumatawa, apiling niya siguro siya yung pinagtatawanan. Baka po masaktan yung mga bata doon sa pabahay ni Commander. Kaya sabi ko hindi pwede. At hanggang sa yun, naghahanap-hanap nga kami dito. At hanggang sa nakausap na natin yung anak niya na gustong mapauwi doon si Nanay Nonay at na mabantayan daw nila. Kaya yun, hindi natuloy yung pabahay natin na dapat kahit naman kubo-kubo lang, basta wag dito okay naman siguro ko para kay Nanay Nonay yun. Yun lang. Ngayong araw, maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sa lahat ng nanonood, sa lahat na naging viewers na rin namin, na supporters po ni Sir Paul ng PB Team. Salamat po dahil po kina Jujet Herlin, pati kami pinapanood nyo na rin, kaya maraming salamat po. At gagawin po namin ang lahat para po sa mga kababayan natin na pagkain nanin nung nangangailangan ng tulong. Muli po, salamat Marcos TV Channel po. At nagpapasalamat din ako kay Ninang Adeliuso, kay Ninang Adelina, kay Ma'am Josephine, kay Ma'am Joseph, kay Ma'am Jocelyn, kay Ma'am Josie, at kay kanino pa ba? Kay Tita Celia, at sino pa ba? Sige nga, basahin ko dito sa ano. Kay Mama Girly Elmer, maraming salamat. At kay Mama Julie, ayan, sa mga patuloy po na tumutulong sa atin, sa mga tinutulungan natin. Sana marami pa pong kababayan natin ang tumulong sa ating mission na ginagawa. Para po sa ganun, marami po tayong matulungan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Supportan niyo rin si Commander ni Marcos, Rans TV, cameraman natin, Marcos TV Channel. Kami po ang Marcos Team na gagawin ng lahat para po sa kababayan natin. Maraming po salamat. God bless.